Magandang araw mga kababayan at nandito pa rin tayo sa Roma at ngayon ay makakasama natin si Boss Kevin na nasa transport business siya. Mga client niya, mga VIPs at saka yung mga Pilipino na kailangan din ng 9-seaters. Kung pupunta kayo sa Roma, baka pwedeng masuportahan natin ang ating kababayan dito sa Roma. So maraming salamat boss sa pagpapaunlak at sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. So gusto ko lang umpisahan simula sa pagkabata niyo. So yung question natin is medyo pare-pares lang sa lahat ng guests or more or less. Gusto ko lang kwento mo sa amin, saan ka lumaki, saan ka pinanganak, at anong klaseng pagkabata meron ka? Ako, I was born in the Philippines. Sa Pilipinas po ako pinanganak. And then, dinala po ako dito sa Italy when I was 2 years old. Wow, sobrang bata pa. Yeah. Oo, so yung parents mo is, sila yung mga nauna? Yeah, nauna po yung mama ko. Okay. Dito sa Italy. Then, sumunod po kami ng papa ko. Okay, okay. So kasi obviously 2 years old, siguro I presume buntis si mami, nasa Pilipinas siya noon. Nasa Pilipinas po siya noon. Tapos nung pinanganak ka, umalis na siya. Umalis po siya. Kaagad. Tapos ilang taon ka naghintay bago ka nakuha? 2 years. 2 years lang. Yeah, so parang, yeah. Okay. Ang bilis ano? Okay, so in terms of memory, obviously kukunti yung memory mo sa Pilipinas. Yeah. Pero umuwi po ulit ako sa Philippines when I was 6 and 7 years old. So, buti nga, solid ka pa rin magtagalog. Nakakatuwa lang, di ba? Kasi marami na hindi na marunong magtagalog kasi nga dito na lumaki. Kasi I presume 2 years old, hindi ka pa nagsasalita nun. Tapos dito ka na nagkaisip, dito ka na lumaki. At ngayon, fluent ka pa rin magtagalog. Proud Pinoy yung, nakakatuwa lang yung mga Pilipino na talagang pinagpapatuloy na matuto pa rin magsalita ng sariling lingwaheng Pinoy, di ba? So, salamat naman sa parents mo din, di ba? So, boss, dito ka na lumaki. Obviously, iba yung kultura, pero yung magulang mo, kulturang Pinoy, obviously, na sa tingin ko na ibigay pa rin sa'yo. Kwentuhan mo lang kami ng pagkabata. Anong klaseng bata lumaki si Kuya Kevin dito sa Italy mismo? Dito na ba sa Roma? Agad? Dito po sa Roma. Okay. Sa Roma. So, nung 2 years old po, nung dumating ako dito sa Rome, syempre, hindi ko po maalala lahat yung aking kababata. Kaya po ako marunong mag-Tagalog. It's because Tagalog po kasi usapan namin sa bahay. Sa bahay. So, yung kasi, role, yes po. house role ng parents mo? Yes po. Kasi hindi po marunong mag-Italian. Yung mga magulang ko. Okay. First of all, di ba? Yeah. Nung dumating sila, so, kaya natuto po ako mag-Tagalog. Kasi napilitan po akong sumagot ng Tagalog, makipag-usap ng Tagalog. Although na, yung po yung pinalaki sa akin na I am a Filipino culture kami, and not Italian. Tama. So, natutunan ko pong makisama sa Italian culture and the Filipino culture. Galing. Nung bata ka ba, may pangarap ka ba na magnegosyo na agad o ano yung naiisip mo habang lumalaki ka? Wala po. Wala po akong naisipan na magnegosyo. Hindi ko nga po alam kung anong magiging ako in the future. So, nag-aral ka dito sa Italia? Yes po. Nakapag-university, anong tinapos ni boss? Hindi po. Okay. So, high school? Yes, high school. Then vocational course? Hindi na? Hindi na po. Okay. So, trabaho? Trabaho agad. Puntahan natin yung trabaho. So, first job mo dito sa Roma, ano naging trabaho mo? Ang unang trabaho na napasukan ko, syempre, naging po ako, katulong sa pastry. Yeah. Okay? Tapos, sa restaurant? Sa restaurant. Okay. Hindi, pastry po muna. Pastry. So, sa loob ng isang kusina. Gumagawa ng pastry, tagabalot po ng mga tinapay, yung mga ganong bagay po, no? Okay. Tapos, after nung pastry po, pumasok ako door-to-door. Gumagawa po kami ng mga contract. So, sale. Okay. We called it door-to-door, porta-porta. Dito sa Italy. So, dito lang yung sa Italy? Yeah. I mean, meron din po sa Pilipinas nun. Kasi, Filipino company to? Hindi? No. Italian company po. Okay. Kami po yung pumupunta sa mga bahay-bahay. Knock on the door. Knock on the door. Tapos nag-o-offer ng kung ano-anong mga kontrata. For example, ilaw, telepono, Sky. What is Sky? Channel. Mas may 80s, 80s. Itong ano? Yung trabaho na yan? Hindi. Ano po, 1992 plus mga okay, so 90s na. 90s na. More than 2000. Year 2000 na. I am 22 years old. Okay. Ilan? 32. 32. So, batang-bata pa. Okay. Okay. So, it was more than 14 years ago. Okay. Nag-start po kasi ako mga 18, 19. Years old, tama. Okay. So, nag-ano po ako? Door-to-door, nagsisell po ako. Doon po ako nagkaroon ng idea. Okay. Doon sa experience mo ng restaurant na sa pastry, ilang taon to? Ilang taon ka nagtrabaho doon? Bata pa ako. That was before 18. Tama. Parang ano lang yun eh. Parang summer job. Summer job, Parang magkaroon lang ng so yung first job mo na masasabi mo na tumagal ka ng konti at the same time,
ano yung sumunod after ng phase 3? That Ito one. na yung so door-to-door. Door-to-door. So, ilang taon mo tinrabaho yan? pumasok po ako 18 years old. Okay. So, 18 years old for 2 years. 2 years. Doon po ako nagtrabaho. Okay. So, pinaka magandang natutunan mo sa trabaho na to kung mayroon man. Kasi, obviously, challenging yung magkatok-katok eh. Yes. Parang may nakatok ka ba na, oy, umalis ka na. Yes. Hindi ka namin kailangan ng ganyan. Yes. So, gusto ko lang kwento mo sa amin kasi for me, that was part of the experience. Obviously, hindi madali, pero you're just doing that for the sake of getting experiences and things like that. Normal yan eh. Yes, po. So, sa'yo, lalo Pilipino, tapos kakatok sa bahay ng Italiano, di ba parang, tika muna. Awkward, di ba? Oo. So, kwentuhan mo, ano yung pinakamatinding experience mo doon na masasabi mo na, oy, ayaw ko na. Iwanan ko ng trabaho na to. Ayaw ko na gawin to. Meron ba? Hindi po ganun kadali ang pagiging door-to-door, no? Yeah. Kasi yun nga, first of all, kumakatok ko sa bahay ng mga tao at itong mga tao nito, syempre may ginagawa. Nag-istorbo sila. Or either tulog sila dahil nagtatrabaho sila sa gabi. Ikaw, pupunta ka sa bahay nila, katukin mo sila to offer something. Yeah. So, hindi sila yung pumupunta sa atin. Okay. Kami yung pupunta sa kanila. Tama. So, para sa kanila, ano yun, istorbo, right? Okay. Although na madami kaming nakokontak at ang question nyo nga po sa akin is ano yung pinakamahirap? Yung anuhin ka, sigawan ka, na sabihan ka ng mga bad words, na bakit ka pumunta dito, o kaya sabihan ka na magnanakaw, scammer, yung mga ganun. Although na maganda naman yung, intention ko kasi it was Trabaho lang eh. Trabaho lang, work. Exactly. Contract. Kasi more na mag-ano po ako, mag-contact ko ng tao, more percentage I have to close a contract. Yung po yung ginawa ko, buong araw po ako nagko-contact ng mga tao. Just imagine, for 8-10 hours a day. Yeah. Kinokontak ko lahat yung mga tao. At naka-close naman po ako ng mga 3 to 4 contracts. Sa loob ng in a span of 2 years, so that's the worst one. Sabi mo nga, nasabihan ka ng bad words and everything. Pero hindi ka pa rin sumuko, tuloy-tuloy. So ano yung time, yung turning point mo para, oy, tika muna, enough is enough. Yun ba yung ano? Or after nun, may opportunity dumating ba? O, ano yung nangyaring transition? Itong company ito, doon nagbago po yung pananaw ko sa buhay. Okay. Kasi tinuturuan po kami to have positive mindset. Yeah. Diba? Parang ano lang, kung ano man yung mga nagbebenta ng mga... Kasi mahirap talaga yun eh. Pyramid ano po ba yun? Ang tawag doon? It's a pyramid ano kasi siya. Okay. Parang networking. Networking. That's networking. Kasi nagko-contact ko ng tao, tapos nagko-contact din ako ng ibang tao. Mag-recruit ka, di ba? So, nag-recruit po ako. Tapos, in terms of, yun nga, 2 years ka doon, tapos sabi mo nga, so nagising ka na parang sabi mo nga, nag-iba yung pananaw mo. So, and then, paano nag-transition pa bagong trabaho o business na after that? So, nagbago yung pananaw ko sa buhay kasi nga dahil doon sa K21. Tinuruan po kasi kami na every month, just imagine, every month, meron po kaming mga meeting. Yeah. So, mga motivational speech. Ang galing. Oo. Alam niyo yung motivational speech? Yeah. So, they motivate people. Oo. And inaano talaga nila yung mga tao na to do their best. Okay. So, doon po ako natuto at nagkaroon ng idea na ilabas yung best ko. Parang ganun. So, yung transition na sinasabi niyo po is after pa yun eh. Actually, nung panahon na yun, bumagsak pa po ako. Kasi 2 years ako nagtrabaho doon. Then, nakabuo po ako ng aking network. Okay. So, ibig sabihin po nun, 19 years old, nakabuo na ako ng aking network, and then yung income ko, umaabot na po ng nasa 2,000, 2,500 euro. Galing. Yeah. Ganda nun. So yung trabaho mo rin na door-to-door is same company na nag-networking yon. Yes po. O yun yung may pyramid na sabi mo. Yes, networking yun. Galing. So, okay. So, 2 years, ano yung naging decision mo? Kasi sabi mo nga 2 years. Ano nangyari next after that? Umalis po ako dahil nawala po lahat yung aking network. Lahat ng pinagtrabahuhan ko nawala. Kasi nga po, naging pabaya po ako. Okay. Sa, hindi ko na po naalagaan yung mga tao. Diba? Kaya isa-isa silang umalis. Nawala. So once na nawala, mababawasan kita. Mababawasan ang kita ko, and then start from zero. Okay. Ulit. Okay. And then napakahirap naman po kasing gumawa ulit kasi every year pahirap po yung trabaho namin as a door-to-door. Yeah. You know why? Kasi ang mga tao ayaw na, ang dami po kasing na-scam, so pati kami nasasama. Tama. Totoo. Dumadating po yung panahon na 2 days, 3 days wala kang kontrata. So ibig sabihin nun, walang kita. Tama. Right? So ano po ako na, sabi ko, parang ayoko na. Okay. Kasi
pati yung ano po yan, hindi naman kasi ganun kadali yung pagiging door to door kasi minumura ka. Totoo, imagine mo, minumura ka. Mumurahin ka ng hindi naman tayo pwede magsabi ng mura. Pero yun nga, bad words diba? Bad words, mumurahin ka na halos na masasaktan ka na personally. At saka parang ang tingin sa'yo, napakaliit Napakaliit. Oo. Para sa akin, isang talagang, especially dito sa bansang hindi naman tayo, hindi naman atin, kumbaga. So there's a point na talagang hindi ko na kinaya na umiyak ako dun sa harapan ng pinto. Grabe yun. Oo. Imagine yun, umiyak po ako sa harapan ng pintuan at sabi ko na hindi ko na kaya. Ayoko na. Okay. Hindi ko na gusto yung ganito. Okay. So umalis po ako. Okay. Ano next chapter ng buhay mo after ng buhay ko? Wala. So bakante? Bakante. Okay. Tapos naging waiter po ako ng isang restaurant, which is isa sa pinakasikat na restaurant na Japanese fusion, no? Okay. Naging waiter po ako doon. Okay. I'd like people to see the struggles before they say the success. Yes. So that's part of the journey. Tama. Which is sa akin, napakaganda na ng story mo eh. Kung nasa saan ka ngayon, kumpara dati, nag-ghost bomb ako actually pag mga nakakarinig ako ng ganyang kwento. Kasi lahat talaga, bago nakarating sa success, sobrang struggle talaga. Yes. Lahat. Lahat ng negosyante, di ba? So sa akin, natutunan mo na pinakamalaking masasabi mo na sana nung pumasok ka sa trabaho na to, alam mo na dapat. Ano yung isang pinakamalaking bagay na tumatak na natutunan mo na pwede mong ma-apply? Sana pala alam ko na yung bagay na yan. Perseverance. Di ba? Kailangan mong... Perseverance. Okay. Yun po talaga yung tumatak. At, perseverance dapat? Yes po. Okay. Perseverance, yes. Ang tumatak po sa akin. Ang bawat buhay ng isang tao, parang libro yan eh. Yeah. Oo. So may page 1, o chapter yan eh. Yung pinaka-last page maybe 99, di ba? Pero pag binasa yan, ang ganda ng istorya niyan kasi more or less, pag ano yan eh, up and down, di ba? Roller coaster. Ito yun, sir. Hindi ako ganun na kabait na anak. Yeah. Hindi po, kaya nga po ako hindi nakapagtapos. Okay, dahil isang, rebelde, parang rebellion. Rebelde. May parang matigas lang ulo, hindi nakikinig sa parents. Sobrang tigas ng ulo. Okay. So, ilan mo kayo magkakapatid, boss? 2 po. Okay, panganay ka? Panganay po. Okay. So, sobrang parang ang tingin ng magulang sa akin na parang wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa. Actually, yung papa ko po ang nag-ano talaga sa akin. Sinabi niya sa'yo, walang mangyayari sa buhay mo? Parehas sila na sinabi yun. Pero, si papa ko po yung mismong nag-ano sa akin na hindi ako iwan. Okay. Na iano ako lagi, na lagi akong pinapaalala. Kaya mo yan, na ganito. Although na lahat ang pinagdaanan. So, hindi po maganda yung naging, naging... experience mo sa parents. Kasi feeling ko kasi, yung parents, wala naman talaga kahit ikaw, pag may anak ka na siguro ngayon, wala ka din naman pangarap sa anak mo kundi mapaganda lang buhay. Pero kung nakikita kasi nila, for me, di ba, yung magulang, lalo pag admitted mo naman na matigas ulo mo, di ba? So, parang feeling ko lang, hindi yung tatay mo hindi sinukuan na anak kaya mo yan may mangyayari sa iyo. Pero yung mami mo wala nang kwentang anak na to. Parang ganoon. So which is sa akin naman parang feeling ko hindi naman totally nag-give up si mami pero on the other hand kasi nakikita niya tapos ikaw inaamin mo rin naman na may problema talaga sa iyo which is yun yung maganda. Kasi ang masama may problema na tapos denial ka pa, 'di ba? So sa akin, yun ba yung naging hugot mo para hindi, kailangan kong gumawa ng something na I will make them proud. Diba? So, just enlighten us about those things. Okay, so, yun nga, sinabi ko po sa inyo na hindi akong mabuting anak, no? Mabuti. Kasi matigas po nga ulo ko. So, ako po yung tao na laging nagka-cutting. Sa school. Sa school na hindi ako pumapasok. Nahuhuli ako na hindi ako pumapasok. And, walang ano sa buhay po. Walang pangarap sa buhay. So, nagalit na yung mga magulang ko. Ang dami ko pong ginawang na hindi maganda. Parang hindi maganda. At syempre, nagdala rin ng kahihiyan sa pamilya ko. Kabataan naman usually somehow pag naiintindihan mo na hindi dapat ginagawa. Feeling ko part ng ano yun somehow or another, matututunan mo na-realize mo na mali, pero pag paulit-ulit mo pa rin ginawa, at nagkakaedad ka na, siguro, feeling ko, na, yun nga, tama din yung tatay mo na hindi ka sinukuan na, ayusin mo yung ano mo, baka sakaling may chance pa. Diba? Siya mismo. Diba? Sumuko sa akin. So, nangyari po is, may mga pinag-awayan po kami, and then, hanggat pinalayas po ako sa bahay. Okay. So, ano nangyari? Pinalayas ka sa bahay? Pinalayas po ako sa bahay nung time na yun. Si mami to? Si mami. Pinalayas po ako sa bahay.
parang naging ano naman po ako, parang sinabi ko, sige, palayasin niyo ako, kaya ko to. So, nandun ka na sa door-to-door nito? O nandun ka na sa restaurant? Nandun ka na sa restaurant? Nasa restaurant ka nagtatrabaho? After door-to-door. After door-to-door sa restaurant? Ito yung tambay ka? Ito na yung tambay ako. Okay. Ito yung naging tambay po ako ng panahon na yun. Tapos umalis ka, tapos naghanap ka ng trabaho, which is napasok ka sa restaurant? Nung pinalayas po ako sa bahay, wala akong mapuntahan. Okay. So, ano ginawa mo? Nasa isang station po ako. Nagtawag ako ng mga kaibigan. Ng mga station ng metro? Station ng train station, which is the train station of Tiburtina. Ang tawag namin dito. Grabe. Nandun po ako sa Tiburtina. Ang dala ko lang po yung isang bag ko na may kaunting damit. Isa, dalawang sapatos. Tapos, yun yung... kasi nga, nagkagalit na po kami. So, pati ako, yun nga, nung pinalayas ako, di umalis ako. Ginampangan, tama ba? Ginampanan? Ginampanan ko na yung... Pagiging, pinanindigan mo na yung... Pinanindigan ko na po. Sorry. Na ayaw ko na. Sige, kaya ko naman eh. Kaya ko naman mag-isa eh. Parang papakita ko sa inyo na kaya ko mag-isa. Okay. So, nasa station po ako, wala akong mapuntahan. Wala akong bahay, wala akong matutulugan. Grabe. Ang ginawa ko po, tumawag ako ng mga kaibigan or mga kakilala. Sabi ko, kailangan ko ng bahay, kailangan ko ng trabaho, ng ganon. Hindi ko na po natanda kung sino po yung nagbigay sa akin. But sabi nila, merong isang restaurant na nangangailangan ng isang, waiter at may pabahay na. Ayun. So, kumbaga, yun yung solusyon sa'yo, di ba? Swerte ka pa rin. Sabi ko, ay, ito na. Tapos sabi ko, kailangan na daw ngayon, pumunta na daw ako doon. Okay. So, just imagine, yung time na yon, kinuha ko yung train at pumunta ako dito sa restaurant na to. Ano nangyari? Pilipino ba to? Chinese. Chinese, okay. Chinese. So, kwentuhan mo ko, ganda naman, parang coincidence, at least hindi ka pa rin napariwara. Kasi feeling ko kung wala nang tatanggap sa'yo, doon ka sa station doon ka mag-stay ng mga few days. Yeah. Pero, ano yun? Hindi ka inabot ng gabi. So, ora mismo nung araw na yun, same day, nagkatrabaho ka at minatirahan ka na. Parang, ang galing, swerte mo lang. Napakaswerte. Yeah. So, gusto ko, ikwento mo sa akin yung experience mo dito na libre yung bahay mo, may sweldo ka pa. Diba? Parang, eksakto eh. Parang, ayan, pinalayas nyo. Ayan, nagkatrabaho tuloy ako, tapos may tinitirahan pa ako. Diba? Yes. So, lalong umano ako na kaya ko pala. Oo, tama. Diba? So, ano yung naging experience mo dito? Pangit. So, nakisama ako sa marami kaming Filipino na nandun. Okay. So, malaki siya? Malaki siyang restaurant. Okay. Nandun po lahat. Itong restaurant po na ito. Malakas, bumenta. Kasi maraming tao eh. Kasi po ito yung panahon na nag-boom po yung all you can eat. Okay. Dito sa Italy. Eat all you can? Yeah. Okay. Eat all you can. Okay. Sorry, all you can eat dito sa Italy. Tawag namin. Yeah, eat all you can. Yung po yung panahon na nag-boom yung mga Chinese fusion ng eat all you can. Yung may mga buffet. Yeah. Alam niyo po yun. Papasok ka, kain ka lang. Tapos per plate. So, per person. Madami po silang kinukuha na Filipino. Okay. Kasi mga Filipino nga. Asian dapat talaga. Pag Asian po siya, dapat Asian. Di ba? Kahit not necessarily Chinese. Masipag kasi mga Pilipino. Totoo. Diba? Totoo naman masipag po yung mga Pilipino. Okay. So, napapasok po ako dito at nakisama ako sa madaming tao. Imagine nyo sa isang apartment, ilang kami? Puro Pinoy? Puro Pilipino. Okay. So, may dalawang banyo lang kami, tapos may oras-oras po kami na so, hindi rin talaga madali. Samantalang doon sa bahay ng mami, may isang kwarto ka siguro nakabukod para sa iyo lang. Diba? Nakaano na. So, ni-ready na sa akin, di ba, sa bahay. So, dito hindi naging madali yung buhay ko kasi nga, araw-araw po, more than 12 hours kami nagtatrabaho. Grabe. Ilang buwan ka o taon? Buwan ba o taon tumagal ka sa trabaho na to? Buwan, no? Buwan lang ako. Ilang buwan? Wala pang siguro 6 months siguro yun. 5 to 6 months. Okay, 6 months. So, after na 6 months, which is 20 years old guy na nagpanibagong challenges, tapos syempre mahirap makisama sa mga, tapos yung obviously na-imagine ko parang walang privacy yung higaan. Ito po yung naging mahirap sa aking pagiging trabaho doon kasi ako as a bata na lumaki dito, marunong po ako makisama sa dalawang culture, which is Filipino and Italian. Yeah. Ang problema is more Italian than Filipino. Okay. So yung ugali ko, hindi nagustuhan ng mga kasama ko. Kasi mas more Italian culture ka na. Yes. Which is hindi ka naman masisisi dahil dito ka lumaki. That's given, di ba? Kumbaga, para sa kanila po, hindi ako marunong makisama sa kanila. Okay. So ano nangyari? Parang nakaingitan ka, nagkaaway na kayo? Yun ang nangyari po sa restaurant na ito. So, marunong ako magtrabaho. Okay. Marunong po, may sarili akong diskarte. Although na marunong po ako mag-Italian because yun po yung unang language ko. First language ko, Italian, right? So, yung yung mga Filipino na nagtatrabaho doon sa restaurant na yun, hindi marunong mag-Italian. Yun yung mga bagong dating po dito sa Italy na pumasok agad sa trabaho kasi itong Chinese kahit walang document. Bahala ka na dyan. Mahilig sila sa ganun eh. Di ba? Mahilig po sila sa mga ganun.
So, yun lang yung pinapasukan ng mga Filipino, right? Yeah. Ako, marunong mag-Italian. So, nakita nung may-ari na may potential ako sa, example, doon sa pagiging waiter, sa pag-welcome. Lalo kung may mga Italyong Parokyaano rin. At sino po bang kakausapin ng amo mo kung yung marunong bang mag-Italian o yung mga hindi po marunong magsalita? So, para sa kanila, naging sipsip po ako doon sa amo. Ayun yun. Usual yun sa mga Pilipino minsan kasi parang mas yung Pilipino, pag imbis na matuwa, mapupromote si brother o hihilahin ka pa baba. Parang ganun. Oo, ganun sila eh. That's the Filipino culture, right? Yeah. Yun yung nangyari po sa akin. May mga inggit eh. Ganun talaga. Sobra. Na dumating yung panahon po na binabantayan nila ako sa labas. Yeah. Gusto nila akong bubugin. Kasi nga, nakikita nila na parang nasasapawan sila. Which is, hindi ko naman gusto na sapawan sila. Totoo. Inaano ko lang naman. Trabaho lang eh. Tapos ako naman ang pinili. Hindi naman ako nagpumilit dun eh. Sila naman lumapit sa akin dahil obviously, my advantage is I could speak Italian language. Fortunately, diba? But then, so, after nun, so, anong ginawa mo? After nun, ang hirap po talaga sa pagiging waiter. Okay, try mo makisama pa rin eh. Yeah, so, kailangan pong makisama. So, ako yung inilalagay sa paglinis ng mga banyo. Sa Pilipinas, nagtrabaho ako, just for the record, di ba? Sa fast food, nag-Jollibee, nagtrabaho ako sa Jollibee na nag-aaral pa ako at the same time. 4 hours part-time job. So, kasama yun. Pag na-assign ka sa dining, kailangan mong linisin yung banyo. Yung mga toilets. Pero part ng ano yun eh. Anong masama doon, di ba? Sa amin, so sa'yo, obviously, apart from those challenges na nakaingitan ka, na parang iba na yung tingin sa'yo, galit sila sa'yo, 6 months ka tumagal, ano nangyari next? Forward tayo konti. Yes. Dumating po yung panahon na hindi ko na kaya. Okay. Kasi nakikita ko po yung mga kamay ko na talagang nasisira. Kasi dahil po sa mga product, di ba? Yeah. Sa paglilinis, sa mga produkto, hindi ka naman makapagtrabaho ng maayos na may guantes. Totoo. So, mas gusto mo pa na wala na lang, diretso na lang. Panahon po na yung mga kamay ko, may mga sugat na hindi po na gumagaling. Yung dumating yung panahon na sabi ko, tumawag ako sa mama ko. Sabi ko, Ma, hindi ko na kaya. Sugat-sugat na yung kamay ko eh. Tumawag ako. Sabi ko, Ma, hindi ko na kaya. Yung mga kamay ko hindi na po gumagaling. Sabi ko ganun. Parang, pwede ba akong umuwi sa bahay pa? Ano parang hindi. Winelcome po ulit ako. Which is good. So yung after 6 months, nung umalis ka dun sa restaurant, bumalik ka ng bahay, mas pinili mo tinanggap ka ulit ng nanay mo, o baka, kumaga sa'yo, feeling ko yung isang lesson na dapat tumatak na sa isip mo, kumbaga second chance, binigyan ka ng nanay mo ng pagkakataon, sana anak, magbago ka naman, diba? Parang, pero ikaw naman, since nasubukan mo ng experience din, hindi, mas masarap tumira sa sarili mong bahay kaysa doon makisama sa mga taong, diba? So, ano yung isang bagay na nagpabago sa'yo na sabi mo, okay, iyon na ba yung turning point para ma-recognize mo yung hindi pa po nanay mo? Makulit ka pa rin? Makulit pa rin ako. So, natawagan ko pa rin yun. Sabi niya na ganun talaga yan. Pinili mo yan, sabi ng mama. Okay. Pinili mo yan, so gawin mo. O ano. Pero kami, hinihintay ka lang namin dito, sabi niya. Okay. Ako naman, matigas ang ulo ko. Actually, nandyan yung wife ko. Yung time na tumawag po ako, na gano'n nga. Na sinabi niya, pwede ka namang umuwi. Kung gusto mo, umuwi ka na. Hindi ko alam na pupunta yung nila girlfriend ako. mo? Hindi, pupunta nila po ako. Doon sa restaurant? Ko. Ayun, pupunta sila sa restaurant? Yeah, para sunduin ako. Okay. Or makita ko, kamustahin ako. But yung araw na yun na tumawag ako, umalis na po ako ng restaurant. Nung gabi na yun. Sila, surprised. Gusto nila mag-surprise sa akin the next day. Kaya wala na ako. So hindi ka nakita? Hindi kami nakita. So pag uwi niyo ng bahay, nandun ka sa bahay niyo? Hindi. Wala ka naman susi. Hindi. Umalis po ako. Nagpalipat ako sa ibang restaurant kasi nga, tinitreaten ako ng mga ibang Filipino na gusto yung restaurant na to, pag-aari pa rin ng same Chinese? Nagsumbong kasi po ako doon sa may-ari ng Chinese na gusto nila akong bantayan sa labas. Okay. Parang nangyari po na... So may threat sa akin? Boss, lipat pa ako. Sabi, mag-ingat ka pag tapos ng trabaho. Parang hihintayin daw ako sa labas. Mga ganong bagay ba na ginagawa. So nagsumbong na, natakot ako. Nagsumbong ako doon sa may-ari. Sabi ko na... Lipat kasi ibang branch. Kailangan ko nang umalis, sabi ko. Kasi natatakot ako kasi ginaganon ako. Hindi ko alam kung anong pwedeng gawin sa akin sa apartment, right? Totoo. So sabi ko, either na ilipat mo ako sa another branch mo, okay? O umalis na ako. Okay. Nilipat naman ako sa ibang branch, which is another city. Okay. So nung panahon na yon, nung gabi na yon, sinamahan pa ako nung amo ko, nung boss ko, ng mayroon ng Chinese, ng restaurant. Sa apartment, kinuha yung gamit ko at hinatid ako sa station. Galing.
Okay. The next days, pumunta yung mga magulang ko para isurprise ako, wala na ako sa restaurant. Okay, so nailipat na ako ng restaurant. tumawag sila sa'yo? Hindi na? Yeah, tumawag sila. Nandito kami na to. Sabi ko, nag-continue ako, lumipat ako ng restaurant. Subukan ko dito yung aking kung anong mangyayari. Okay. So, sa madaling salita, ganon din nangyari doon sa kabilang restaurant. Parehas. Grabe, no? Parehas. Kung ano po yung nangyari, siguro ako na po ang problema talaga. Hindi ko po alam. Kasi, iba talagang ang kultura natin. Ang kultura ng Italian at definitely, Kasi Italian pag trabaho lang. Walang personalan. Pag Filipino kasi nakita ko is mas inaano na yung pakikisama ba. Yung sama-sama tayo, kung ano man hindi mo pwede akong angatan, dapat pantay-pantay lang tayo. Hindi, may mga normal, for some reason somehow, yun yung isang tama, kulturang Pinoy na nakakaingitan ka lang, ayaw nila makitang umaangat ka. Imbis na suportahan ka nila para at least, kababayan natin yan di ba? Na pag naging bossing dito yan, mas mag-iiba yung respeto ng, dahil Pinoy ka na So parang, di ba, in terms of But then, nakalipat ka, ano nangyari? Nagtrabaho po ako doon ng ilang months. Okay. Tapos, hindi ka pa rin umuwi ng bahay? Hindi pa rin. Okay. Kasi inano ko po na kaya ko okay, hindi pa rin po ako umuwi ng bahay. Nag-try pa rin po ako doon. But after 2 to 3 months, ganun po ulit nangyari. So, ganun din ang nangyari. So, parang sinasabi mo sa sarili mo, it's either ako may problema. Ako talaga may problema. Pero in-admit mo sa sarili mo? Yeah. Tinanggap mo? Sabi ko ako siguro may problema. Siguro, masyado ako or masyado silang nagagalingan. Dalawang bagay, di ba? Pero, so ano yung realization mo nung na parang sinabi mo sa sarili mo, oy Kevin, mukhang ikaw yung problema. Ako yung problema. Umalis na po ako. Umuwi ako sa Pilipinas ng isang buwan. Nagbakasyon po ako doon. Tapos nakausap po yung lola ko at yung mga tito ko sa Pilipinas. Yeah. Sila po yung nag-ano sa akin. Nagpabago ng mind. Na parang, magpakabait kang bata ka kasi, di ba? 20 years old pero nasa tamang isip ka na nun Yeah. Diba? So, inano lang po ako ng lola ko na ganito kasi yon ganyan. Parang pinaunawa po sa akin. Nang mas malinaw na mas kalmadong usapan. Opo. Ako kasi po yung tao na na more na sasabihan mo ako, more na hindi ko gagawin po. Okay, galing. So, tapos nun, umuwi ka ng Pinas for 1 month, bumalik ka ng Italia. Pagbalik ko po ng Italia. Sa bahay mo na? Yeah. Umuwi ka na ng bahay? Umuwi na po ako sa bahay. Okay. So, tapos, pagkadating doon sa bahay nyo, obviously, 22 ka na yan o 21 pa rin? More days. A year later, parang ganyan. So, kasi 6 months, 3 months, or 9 months na yun. Tapos isang buwan. So, parang 10 months yung nasayang Tapos umuwi ka pa ng Pilipinas more or less. So, pagdating mo dito, ano na yung dala-dala mong baon na naturo sa iyo ng grandparents mo sa Pilipinas na para bang bagong Kevin na to siguro, may kailangan akong baguhin? O ano na yung naging decision mo sa buhay mo para baka sakaling sabi nila, ayusin ko daw yung buhay ko. Diba? Oo. So, may anak na ako nun Yung nakaraan, hindi importante yon. Ang importante, nagbago ka at kung nasaan ka ngayon. At siya yung bukas o yung future. Okay. So, yun Pero for me, di ba yung ibang mga super successful people, may mga may weakness. May problema din sila in the past. Pero something that it could be proud of. Pero the point is that yung lesson na natutunan mo, in this case, sa'yo, parang ang gusto mong sabihin, ang feeling ko lang, just reading between the line, doon sa sinasabi mong sagot. Ang nakikita ko, nung nagkaroon ka bumalik ka na, may anak ka na ka mo. Parang feeling ko, yung anak mo ngayon bilang isang tatay ka na, this is a new Kevin, na hindi na ako yung dati. Pero alam niyo po ba? Dahil doon sa anak ko. That's my assumption. Hindi pa yon. Hindi pa? Hindi pa ako nagbago doon. Okay. Partial lang po yung pagbabago ko. Okay. Yung bumalik ako sa pamilya ko. Okay. At syempre, bumalik ako sa responsibilidad ko, which is yung anak ko. Tama. Kasi yung wife ko ngayon, nabuntis ko po kasi siya. Oo. Pero ito pa before the restaurant pa. Okay. Okay. So, nung nasa restaurant ka na. Okay, that's fine. Binaypass ko siya kanina. So, parang nadaanan lang ulit. Nabalikan natin. So, anyway. So, gusto ko makita. So, after nagtrabaho ka na, nakabalik ka na dito, o after na ng restaurant, so... Bumalik na ako sa pamilya ko. Okay. Okay, so... may sarili na kang bahay nito that time? No. Wala pa? No. Okay. So, kaya nga partial lang po yung aking yung pagbabago ko sa pananaw ko. Nung after na nakausap mo si grandmother sa lola. Sa lola, binasahan po ako ng mga Bible verse. Tama. Nung lola ko. Masyadong religyoso. Yung mga tita ko, pinayuhan po ako ng mga na ganitong mangyayari sa'yo kung hindi mo gagawin yan. So, sumunod naman po ako sa lahat ng payo nila, no? Okay. Bumalik ako sa bahay, binalikan ko po yung family ko, yung anak ko. And then,
hindi pa rin ganun ang pagbabago ko po. Okay. You know why? Okay. Bakit? Wala pa rin ako pananaw sa buhay. Bumalik lang ako. Okay. So bumalik ka na parang ikaw pa rin yung same Kevin pero at least na-recognize mo yung sinasabi ng grandparents mo pero hindi ka pa prepared. Hindi ka pa parang feeling mo naintindihan mo na alam mo na yung mali pero but then on the other hand hindi ka pa prepared na talagang completely magbago. Yan ba yung sinasabi mo? Yes po. Okay. So ibig sabihin nun, bumalik po ako pero wala, nandun lang. Parang babalik. Tambay ulit. Sinama ko naman yung wife ko sa bahay. Okay. Tapos bahay ng parents mo to? Opo. Okay. So pati yung anak ko nandun din. So nandun po kami nandun kami. Okay. So parang isa pa lang anak niyo that time? Isa pa lang? Okay. Sa tingin siguro nila, walang mangyayari. Walang pag-asa talaga to si Kevin. Kasi umaasa pa ako sa kanila. Oo. So parang nasa pal ka pa rin? Yeah. Kasi hindi ako naghahanap ng trabaho. Diba? So sila yung nagpo-provide para sa'yo. May anak ka na nga. Tatay ka na. Hindi ka nakikitahan ng ano ba naman tong anak nun? May anak na sa lahat. Ako pa rin yung bubuhay ba dito sa apo ko? Opo. Parang ganon. Ganon po yung So, kailan dumating yung turning point para sa'yo na ito na kailangan kong pakita sa kanila na kaya kong magbago at kaya kong patunayan na may magagawa pa ako? Kailan dumating yung point na yun? Yung point na yun dumating nung pinalayas kami ng mama ko. Ulit. Ako. Nakasama na yung maging nanay mo? Okay. Pinalayas na, it means na, I think for good. Para matuto ka na. Para matuto ako na. Parang mamulat ako na hindi gano'n ang buhay. Hindi fair sa kanila na gawin nila lahat yung pwede nilang gawin. Kung dumating na sa feeling ko, being a parents, kahit ikaw, gagawin mo sa anak mo yun eventually. Feeling ko. Diba? So, then, kasi ang problema kasi, diba, napakaganda ng buhay, lumaki ka, hindi ka naman spoiled brat, pero matigas lang talaga ulo, which is na-recognize mo naman. Pero for me, those things, may tao talagang ganun eh. Hindi mo naman gustong matigas ulo, pero yun talaga eh. Diba? Pero, yun nga, at least you did try your best naman to diba, parang sa akin doon sa restaurant na pumunta ka, tapos ganun yung environment, tapos the fact na tumagal ka kahit 6 months doon, para sa akin, na yun eh, you're trying your best din naman, kaya lang unfortunately, it's still challenge pa rin. Parang gano'n nga. Diba? Pero, okay, fast forward tayo ng konti. So, lumipat ka, pinalayas ka ng parents mo. Ang problema ngayon, ang diferensya, medyo mahirap kasi feeling, may trabaho si madam, that time, wala din. So, kung wala ka rin ipon, saan tayo matutulog? May anak na ako ngayon. Kung ako lang mag-isa, baka kaya ko to eh. Paano yung mag-ina ko? Ano yung naisip mo? So, parang po yung kasi, kaya nagkaroon ako ng ganong pananaw is, yun nga, nagkagalit na naman ulit kami kasi nga, wala na naman akong ginagawa sa bahay or, may anak na nga po ako pero wala pa rin akong trabaho. Walang direksyon yung buhay mo? Walang direksyon yung buhay ko. Nandun lang, nasa cellphone lang, naglalaro lang. Ang alas 3 ng madaling araw, naglalaro. Kami dalawa. Naglalaro lang po kami ng phone. Curious lang din ako malaman. So, walang-wala, pinalayas ka. Ano nangyari? Ang una po, nagparinig yung mama ko sa Facebook. Okay. Na dapat daw pag may sarili ng pamilya, may anak na, magbubukod na. Okay, bubukod. Yun yung mga pinaparinig. Totoo naman na, diba? In my opinion. Nasaktan po ako. Okay. Nasaktan ako kasi feeling ko na bakit niya ako kailangan siraan sa mga tao. Okay. Sobrang nasaktan po ako doon. Okay. Sa time na yung ginanon. Guilty ka eh, diba? Guilty. Oo. Nasaktan po ako. Tapos, dumating po yung panahon na pati yung anak ko na parang hindi na nila kinukuha. I mean, inaalagaan. Kasi parang nangyayari po kasi, pinapaalagaan lang namin yung ginagawa mo lang silang tapos wala namang kayong ginagawa. Wala namang kami ginagawa. Wala namang kayong income. Wala namang kayo. Sa kapatid ko, pinapaalaga ko sa kapatid ko. So, dumating po yung panahon na nagalit sila. Siyempre, nagalit ulit sila. Normal naman, di ba? Kasi sa akin naman, given na acceptable naman na magalit sila. Yeah, acceptable. Pero para sa akin po is hindi. Iba kasi yung ano ko eh. No, that time. Pero ngayon, naintindihan mo na yan. I presume, di ba? Yeah, naintindihan ko na yan. That time, so parang nasaktan po ako kasi nga, sinisiraan ako. Diba? Sa mga tao. Sabi ko, bakit mo kailangan... Bakit kailangan pang ilabas public? Yes. Yun yung ibig mo sabihin. Yes. Sabi ko, bakit pa kailangan mo magparinig? Although na hindi naman sinasabi na ako yun, pero guilty ako kasi nga, sino pa ba? So, doon tumalab. Doon ka na tinamaan na talagang nasaktan ka at the same time, hindi na pwedeng forever ganito. Hindi. Sobrang nasaktan po ako. Tapos, pinapahanap na po kami ng bahay. So, ang feeling ko po, parang tinataboy ulit ako. Yeah. Kami. Yeah. Tapos, tinataboy ako ng... yung pamilya ko. Oo, kasama na. Damay na yung mag-ina eh. Yeah, parang nagalit po ako doon yung panahon na yon. Nagalit po ako ng sobra kasi sabi ko, bakit niyo kami pinapalayas? Parang pinapaalis no? Dito sa bahay na to. Although yung mama ko, yung papa ko, wala namang sinasabi. Dumating po yung panahon na naghanap na kami ng bahay. Sabi ko, sobrang nagalit ako sa kanya. Sabi ko, sige,
Ngayon, papakita ko sa inyo na kaya ko. At one day, yayaman din ako, sabi. So parang zero talaga. Zero ka nun? Zero. Oo. As in zero. Tapos may anak ka, paano pa kakainin yan? Yeah, paano? So, yung dad ko kasi, nagtatrabaho na po talaga dito sa pag-drive. Oo. May business na sa kayong gano'n, yung daddy mo pa? Hindi natin, pwede ba natin tawagin business yung sa dad ko? Hindi naman, kasi isa lang unit niya, siya lang nagda-drive. Kasi hindi legal yung paging Well, so, colorum. Oo, parang gano'n. Pero at least, kung may sarili siyang Oo, yun yung pinagkakakitaan niya. Yes. So, tinuturuan na niya ako. So, parang pinupush niya ako na, Kevin, ito gawin mo. Itong gawin mo. Nandito yung pera. Dito ka kikita. Huwag ka na magtrabaho sa kung saan pa. Kasi, sabi niya sa akin, tanda ko yun sabi niya sa akin na, nandito yung pera. Okay. Dito. May chance. May chance ka dito. Yeah. Pag magaling ka dito, malaking kitain mo. Sabi niya sa akin. Hindi ka na masukan. Ikaw yung sariling boss sa sarili mo. Sabi niya sa akin ganun. Tinuturuan ako ng papa ko. Galing. Ako naman, nakinig naman sa kanya. Okay. So, naging curious na po ako. Sabi ko, paano ba yan yung trabaho mo? Pero dati ayoko na magbukas ng pintuan. Yeah, ng mga tao sasakay sa kotse. Mga tao sasakay, tapos yung makikisama sa mga tao. Di ba yung pasensya po? Tama. Dahil iba-iba, hindi naman lahat ng tao na sasakay sa inyo mabait Yeah. Right? Oo. So, nakikita ko naman sa papa ko yun na yun, yung ibang tao, inaano siya. Ganun lang katingin minsan, pero for me, those people especially people with money. Yeah. I mean, there's so much respect. I mean, may mga tao lang talaga na kahit mayaman, 'di ba? Kahit wala, minsan ang tingin sa iyo pag driver ka ng ganyan mababa. Pero for me, those kind of things, ang mahalaga wala kang tinatapakang tao. Yes. Marangal ang trabaho mo. At yung pagbubukas ng pinto, tama yung sinasabi mo kanina, yung kultura ng Italian at saka Pilipino, iba yun. Pero at the same time, para sa akin, bilang dito ka lumaking bata, teka muna, di ba? Lalo yung pure Italian nila ginagawa yan. Unless, kasi mga Italian, very... So, feeling ko yun yung isa sa mga bagay na masasabi mo na, yun nga, parang, gagawin ko ba yun? O hindi ko gagawin? Kasi nakikita mo sa kanya na gano'n ang ginagawa. Tapos, obviously. So, ano nangyari? Yung decision mo na... Ito po. Ito maganda. Gusto ko pong ikwento sa inyo. Itong part na to. This is one of the best part. Kung bakit pala nag-flip. Nag-flip. Sinasama na po ako nung dad ko, nung papa ko, sa biyahe. Yeah. So, nag-a-assist na po ako. Bata pa lang, nag-a-assist na po ako ng mga tao. Taga-bit-bit ng mga luggage. Taga-bit-bit po ng mga pinag-shopping. Yeah. Nakikita ko po dito sa mga tao na to, yung wealth. Yeah. Kasi yung na-drive po ng papa ko, mayaman lahat. Mayaman po lahat Oo. So, imagine nyo, pag galing Pilipinas, hindi naman po basta-basta makakapagbakasyon dito, right? Tapos bibili ng mga branded na bag. Diba? Pupunta sa shopping. Pupunta sa mga Prada, sa mga ganun. So, nakikita ko sa kanila, dahil nga taga-bit-bit po ako ng mga shopping bag, pinamili nila, nakikita ko po doon sa mga tao na nabibili nila yung gusto nila, 'di ba? Yeah. Na hindi naging inspirasyon sa iyo yung bagay na yun. Na hindi po tinitigan yung presyo. Okay. May umano po sa akin na tumalak na sabi na nandoon po ako, nag-a-assist po ako, may binili siya para do sa wife niya. Tapos sinabi sa kanya na nung pagdating ng bayaran na, sabi sa kanya, so the total is, ang sabi niya, no. Don't tell. Okay. Sabi niya, I didn't ask for the price. I want this. Sabi niya ganun, I want this this product. Sabi niya ganun. I didn't ask for the price. So parang doon parang So, kasi people with money, it's no question about pricing, di ba? So I like this product, mayroong stock o bago bilhin ko na to. Ayan na yung bayad, parang ganun. Okay. So doon ko po nakita yung inspirasyon, no? Yung flip po na question niyo, sorry na napapalayo pa lagi yung aking yung answer ko sa mga question niyo is because may mga tao din po na parang hindi naman maltrato. Yung pangit yung sa papa ko. Yeah. Parang hindi maganda yung sa pen mo. Treatment kay papa. Sa papa ko na yun yung ayaw mo. Yun ang pinakaayaw ko. Sabi niya parang pinagalitan siya nung kliyente na although na ang sobrang bait ng papa ko pag nakilala lahat po ng tao na nakakilala sa papa ko, mabait. As in magaling makisama, mabait at. Tapos itong tao na to, itong kliyente na to na sinigawan siya sa harapan ko. Mainit lang talaga ulo minsan, feeling ko. Okay. Nasigawan siya. So doon parang ako na parang bakit niyo kami ginaganito? Sabi ko, bakit
kailangan nyo po kami, parang gano'n. So, doon din yung nag-start na pagbabago ng utak ko na sabi ko, papakita ko sa inyo na hindi kami hindi pwede kami ganitohin. Hindi kami ganito na hindi kami i-treat ng ganito. Aangat din po kami, parang gano'n. Okay. So, tapos meron din po na isa sa hindi ko po talagang naalala ko at hindi ko makakalimutan yung nung panahon na magbabayad na po sa dad ko. Ang binigay lang parang kalahati sa total agreement. Yes. Oo. So paano nangyari? Wala siyang magawa. Grabe, no? So something that Pilipino to. Yeah. Filipino client. Yes. Grabe. Sabi ko, wala siyang magawa. So, hindi siya makapagsalita. Speechless, eh. No? Yeah, kasi, imagine magkasama na kami ng ilang days, di ba? Although that's part of the business, di ba? Yung parang siguro binis-stop siya na ganun, na ganyan-ganyan niya. Pero, syempre dapat, kung may usapan na, di ba yun na dapat yung ano. Pero sa akin ngayon, so, kasi may solusyon din may get around. So, something that you have to learn, part of the journey. Yeah. So, kahit lahat tayo services offer, parang, so, nung nakita mo na sa tatay mo na ganun yung ginagawa niya, so, paano ka pa nag-start? At paano nag-transition na, sige, sinunod mo ba yung payo ng tatay mo na? Yeah. Oo. So, ano nangyari? Kwento mo sa atin. So, tinuruan niya po ako sa ganitong business. So, tinuruan niya ako na kung paano maglinis ng sasakyan kasi napaka-importante pala ng malinis yung sasakyan, malinis yung magmamaneho. Magmalinis, mabango. Exactly. 'Di ba? Na hindi na naninigarilyo. So napaka-importante po 'yun. Okay. Tinuruan po ako ng papa ko sa trabaho na ito. Then nakita ko po yung opportunity. Kasi nakita ko na income. Okay. So yung opportunity na sinasabi mo, lumipat na kayo ng bahay. So, nakalipat kayo ng bahay ng walang pera. Zero ka mo eh. Zero balance Zero pa kasi extra lang po ako. Kaya nga. So, paano nahanap yung bahay? Yun yung isang tanong na parang, how did you? Ganun na naman po eh. Biglaan na lang po lagi yung may nag-offer? May nag-offer na naman po. Okay. So, nangyari nun, nung nasa bahay kami na yun, swerte ka lang talaga siguro, ano? Nung panahon na yun na inaano kami, parang inaaway, para sa akin kasi inaaway ako. Nang mami na umalis ka na. Wala ka naman silbi, parang gano'n. Nagpaparinig kasi sa iba eh. So sa akin, masakit yun. Umalis ka na nga. Sabi ko, sige, ginaganyan nyo ako. Parang sa akin kasi, sige, ginaganyan nyo po ako. Aalis na kami, sabi ko nun. So naghanap na kami ng nagtanong-tanong na kami ng mga bahay. Actually, pati yung mama ko nagtatanong din ng parang tinutulungan na kami para makaalis na kayo, para makalipat na kayo. Umalis na kayo. Tapos nakahanap po kami ng, yun nga, nung sa simbahan namin na meron silang amo na may-ari ng isang apartment na pwede naming puntahan na wala mo ng agreement na magkano po yan. Pumasok kayo, bayaran mo yung month. So, di ba normally, may contract. Tapos, na 2 months advance, 3 months advance. Deposit pa. Yung sa amin wala po. Swerte lang din. No? Di ba? So, pero kailangan mong may gawin kasi kung binigyan ka ng 2 months, every month, 30 days ka na lang. Dapat after 30 days, may pambayad ka, ipakakainin mo pa yung magnanay mo, pagkain mo pa. So, ano ginawa mo? Nagtrabaho sa po. tatay mo? Sa tatay ko po. Nag-aral na po ako ng tag dito. Kasi may pinag-aaralan po doon sa private hire. Okay. So, and we called it NCC. Okay. Dito. So, kailangan para maging qualify ka na ng legal. Yes, qualified. So, ang gusto ko, dahil nga nakita ko na ginaganon yung papa ko, ang sabi sa akin ng papa ko kasi, sabi niya sa akin, wala tayong magagawa anak, sabi niya gano'n. Kasi wala akong lisensya. Sabi niya. Wala daw siyang lisensya. Yeah. Wala siyang kolorum. Oo nga. So, kung ano man ibigay... Subiit na lang. Kung ano man yung mangyayari sa akin. Sabi niya, kung hindi tayo bayaran, wala tayong habol. Wala tayong habol. Kasi, paano natin nahabulin yan? Kasi nga, hindi naman tayo legal. Parang ganun ba? Yun yung mabigat. So, sabi niya sa akin, paano natin mahabol yan? So, doon po din pumasok sa utak ko na, okay, kailangan kong... Nakita ko yung opportunity sa business na yan. Malaki magandang kitaan. Magandang kitaan. So, paano nangyari? Pinag-aral pa ako ng papa ko sa So, siya tumulong sa'yo? Yeah. Tinulungan ka ni daddy mo. Tapos, paano nakuha yung first car mo? Para magkaroon ka ng sarili? Nag-aral po muna ako kasi to drive... Ilan ba yan? Ilang months ba yan? O weeks ba yan? O... Months po. Siguro 3 to 4 months to get the qualification. The qualification. Okay? Then, meron pa kami tinatawag na iscrizione na ruolo al Camera di Commercio. Ano yun eh? Parang business permit na doon sa pagiging negosyante na ng... Hindi naman po. Hindi pa negosyante. Kasi parang driver lang po. Yun nga. Parang kasi sa London, ang ginagawa nila sa mga ganyan, ang pagkakaintindi ko, para magkaroon ka ng iba kasing
lisensya lang na magmamaneho ka ng kotse pag nagsasakay ka na ng tao eh. Di ba? Tama. So, kailangan mo makakuha ng specific license para to drive private hire car. Private hire car. Okay. So, 3 months, nag-aral ka. 4 months, nag-aral ako. Could be 4 months. Tapos, ano nangyari? First car na? Binigyan ka na ng tatay mo? Hindi pa naman. Nag-colorum din ako. So, saan mo nakuha yung sasakyan? Nirerent po namin yung sasakyan. Okay. Nirerent po namin yung sasakyan at meron pong isang Filipino. Yeah. Okay, na NCC na may lisensya na. Okay. Na meron siyang isang van na walang license. Driver. Walang license. Walang license. Color nga. Oo. So yun yung ginagamit ko para bumiyahe. Tapos bibigyan mo na lang siya. Yeah, bibigyan ko yung part niya, yung pag-rent ng van niya. Re-rent mo sa kanya yung van, gamitin ko to. May kausap akong client na galing sa papa ko. Opo. Parang ganon. Ganon po nangyari. So, ganda. Galing. So, nagtatrabaho na kami. So, nagkaroon ako ng bahay. Nakakabayad naman po. Nabayaran mo yung first month mo doon sa bahay? Kasi, yun nga po, nagdadrive na po ako. Sariling kita ko na. Tama. Lahat ng kita sa akin na. Yung ganon. Yung aalisin mo lang yung expenses. So, kahit pa paano, sa isang buwan, bumabiyahe po ako ng... nung nag-umpisa po ako, 1 linggo. Masipag na si Kevin. Hindi na siya yung batugang Kevin before. Kasi ang ganda ng istorya mo. So, nakakatuwa lang. So, nandun na tayo. Una, nagre-rent. Tapos ano nangyari? Paano ka nakabili ng kotse? Kasi ngayon, ang dami na eh. So, yung first car mo, kwento mo sa atin. Paano proceed? Kasi from zero na... From zero. So, ilang taon yun? So, ano po ako? Ilang taon po ako nakabili ng unang car? I mean, nag-isa ka lang. Nagre-rent ka doon sa kaibigan mo. Ginamit mo ng such maybe a year or months. Yes, a year. So tapos yung kaya ko nang mag-deposit, nakaipon na ako eh. Hindi pa po. So pumasa na po ako sa license. Okay, nagka-lisensya ka na. Nagka-lisensya na ako na pwede na ako mag-drive ng private hire. Right? Pinasok ako nitong kung saan ako siya legal siya. May part pinasok niya ako doon sa company na operator to. Yeah, para magbato siya o agency. Mag-driver. Maging driver. So wala ka pang sarili? Wala pang sarili po. Okay. Naging driver pa po ako sa isang cooperative. Yeah. Right? For 2 years. Okay. Para makita ko kung paano yung kung talagang ito para sa iyo to. Hindi po. Para makita ko lang kung paano yung experience talaga. Trabaho. Ma-experience ko lang kung paano yung kilos ng isang private car. Kasi iba eh. Ibang kilos yan. Ibang kilos ng Colorum, ibang kilos ng NCC. Right? So, natutunan ko na kapag-ipon po ako, and then after 2 years, nakabili po ako ng sakyan. Galing. So from nothing, so nandun yun. So ngayon, napakaganda na yung negosyo at talagang tumatakbo na, nadagdagan mo na, naparami mo na yung sasakyan. Yeah. O from zero, sobrang galing lang na para... So itong story na to, this is the story na gustong mas marinig ng mas maraming tao na pwede pala, ikaw nga zero eh. Nakabangon eh. Yeah. Sila pa kaya na baka mayroon na. Yes. Diba? So this kind of story is tumatayo balahibo ko eh. Sa mga ganitong istorya. Nakakatuwa lang kasi nga paano mo na-flip yung dating wala tapos ngayon. So, ngayon, dun sa mga natututunan mo sa pagnenegosyo ngayon, dahil nagsimula sa isang unit o nagsimula sa renta, tapos ang ganda lang nung progreso nung sa'yo, tapos nakabili ka ng kotse. Yes. So ngayon, nasarili mo na at mga ilan na yung units mo ngayon? So we have a fleet of 6. Fleet of 6. In a matter of how many years? Simula nung yung first ever car na nabili mo? Every year nakakadagdag po ako ng sakyan. So 6 years ba? So every year, kung every year 6 years ka na nag-start ng sarili mo? Yeah. So ang bilis. 32 ka ngayon, lumipat ka ng bahay. I was just guessing, di ba, na parang 22 years old. So parang 10 years ka na rin sa business kasi yung 3 years mo naubos mo doon sa yung pagiging driver. Oo. Kasi 2 to 3 years pag-iipon, nakapagkaibigan, tapos eventually naging driver nung kalisensya, naging driver muna ng 2 years doon sa may sariling company. Tapos ngayon, so yung experience mo na, kaya ko na, napag-ipunan mo na eh. Nakabili ako ng sakyan ko. Galing. So, nakabili ako ng aking lisensya. Galing. So, in a matter of 7 years, 1 in a year, di ba? Grabe, ang galing. So, ngayon, napakaganda nung vertical eh, yung pag-akyat mo, no? Nakakatuwa at from nothing. Ito yung talagang sinasabi ko na zero, para magawa mo yung isang bagay na minsan matigas ang ulo, na parang lang. Tapos ngayon, sobrang successful ka na, in my opinion. Ano sa iyo ang, kung sakaling makikita mo o kakausapin mo yung version ni Kevin na bata, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sayang yung panahon. Okay. Sana kung nakinig agad ako sa payo ng papa ko,
nung 18 pa lang ako, mas marami na sana yung flip ko. Totoo yun. Ang ganda. Ang ganda nung sinabi mo na yan. Sobra. So, okay. Ang galing no, ang lalim. Tapos pangalawa, napakaganda nung sinabi mo sa kanya na sana nakinig ka kaagad. Yeah. Diba? Kasi yun yung lesson talaga na walang magulang na gustong mapariwara ang anak. Yun talaga yun Para sa akin, na-recognize mo, pero ang ganda lang din naman kasi nga, hindi naman pwedeng forever Tapos na-flip mo No, parang, gano'n parang, di ba? Possible kahit walang pera. Yes po, possible. Possible po kahit wala. Ang kailangan mo lang gawin, ay pagsikapan mo at pagdiskarte at the same time, magtuloy-tuloy lang na hindi sukatan yung walang puhunan. Wala. Di ba? Kasi ang nangyari sa'yo talagang as in zero capital Wala talaga Pero pinagpaguran mo lang at pinag-aralan mo. Yeah, ang maganda po doon, sir. Dahil nga sa wala, wala po akong takot. Sabi nyo nga po, dahil nga nag-umpisa tayong wala pong takot. Galing. Alam nyo bakit po walang takot? Kasi galing na nga po tayo sa wala Yeah. Marunong nga tayong mamuhay sa wala. Bakit? At sa meron. Tama. So kahit, yun ang lagi ko pong sinasabi kahit sa asawa ko po. Ganda. Sabi ko, hindi ako natatakot na mawala. Kasi nagaling ka na sa walan Nawala na. Galing kami sa wala Ano pa bang ikatatakot mo? So, kung paano ko nagawa yung ginawa ko po ngayon, kaya kong doblehin. Ulitin at doblehin pa. Ang galing ng mindset mo ngayon. Believe ako sa'yo, yung dating mindset mo na walang kwenta, pero ngayon, nakikita ko sa'yo. In the next 5 years' time, ano yung plano mo? From now? Oo. To expand. Actually, we're expanding. Okay. So, now we have, we started with Avellino Limo, Italia. Ang galing. Okay? And just a month ago, we opened a cooperative, which is Avellino Limo Europa. So, ano to? Panibagong branch to? Or yes, panibagong company. Panibagong company? Yeah, Avellino Limo Italia. And then another company is Avellino Limo Europa. Which is all Europe. Bakit ang galing-galing mo na magnegosyo ngayon? Dati, sobrang salbahe ka. Tapos, ano po, sir? May mentor ka ba? Wala po, sir. Sa mga nakakasama ko po, sir. Okay. Sa nagiging mga kliyente ko po, sir. Gaano ka-importante sa iyo yung makisama doon sa magagaling na negosyante? Sobra. Sobra. Kasi tama po yung sinasabi nila na kung sino po yung nakakasama nyo, yun yung magiging kayo. Okay. Totoo yun. So, meron sinasabi din ang magulang ko dati na sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo, sasabihin ko sa iyo kung sino ka. So, I think it works also with the business. Galing. Kung sino yung kasama mo ngayon, sa business, sa ano man, yun yung magiging ikaw. So, para sa akin, kung ang kasama mo is the best, magiging the best ka rin. Galing. Totoo. Tama? Totoo. Ang ganda. Ang galing. At talagang kaaral, sobrang daming natututunan namin. Ako, ang daming natutunan sa'yo. So, ngayon, ano sa'yo, ano sa'yo yung success? Anong meaning sa'yo ng tagumpay? Success is na nakakatulong po tayo sa ibang mga tao. So, for example, ako, nabibigyan ko ng trabaho yung mga kaibigan ko. Right? Exactly. So, natutuwa po ako na nabibigyan ko yung mga kakilala ko, mga friends ko, ng trabaho. Galing. At yung ibang tao natutulungan ko, syempre sila may mga pangangailangan din. So, ang success sa akin is yun, na natutulungan ko sila. Kumikita ka na natutulungan mo pa sila. Natutulungan ko sila na kumita rin, na magandang kitahan, at natuturuan ko rin po sila. Galing. So, sa akin kasi, is napaka-importante po ng collaboration. Galing. I do believe on that. Over competition. Yun lang sa akin Okay. Doon ko po nakikita. So, ang ganda nun. Napakaganda ng sagot mo. At ngayon, kung mayroon kang isang mensahe o advice sa mga kamukha mo na ganun sa'yo yung pinagdaanan, kasi marami makaka-relate na second generation, dinala ng parents sa iba't ibang bahagi ng mundo na Pilipino yung parents, tapos nandoon sila ngayon. Tapos maaring may pares yung sitwasyon, matigas lang ulo. Ano yung advice o mensahe na gusto mong ibigay sa kanila? Word of wisdom, ika nga. Gawin lang nila yung gusto nilang gawin. Okay? Kung ano yung pangarap nila sa buhay. Lagi ko po sinasabi yan Ika nga, sabi nyo po na ang success is different. Ang success sa inyo is different. Success sa akin is different. Kung ano man yung gusto nilang gawin lang nila. Oo. Kasi, yun pa lang, may laman yun Yeah. Magandang sagot. Tapos, sa akin, gusto ko ma-inspire sila kasi nga, bilang ikaw, here's the thing, di ba? Kasi sa'yo, in your case,
sobrang zero, walang pera. Kasi yung iba, sinasabi nila, ay, wala naman akong puhunan kahit meron ng kahit 1,000 nga lang. Ikaw nga, mas matindi, zero Zero, as in zero, wala pang bahay, tapos sinuwerte lang ulit, nabigyan ng bahay. Pero kung nasa saan ka ngayon, this is a rag to riches, di ba? Parang yun Yun yung totoong success sa akin na talaga na bang, at ako, gusto kong personally kang pasalamatan sa pagiging totoo ng kwento ng buhay mo at isinare mo sa akin. It's an honor for me to share. Pero yung makakapanood kasi nito, this is the reason we created this channel. Diba? Kasi nga, maraming istorya na hindi nakikita ng iba. Ang nakikita lang yung success Hindi na nakita yung paano ka, yung pinagdaanan mo, yung struggles. Diba? Okay. Na maging sila, ethic, work with professionally. Wag mong loloko, syempre. Okay, ang ganda nun. Oo. And then, ano pa? Alagaan yung mga tao. Okay. Yung kliyente. Yung mga kliyente na hindi laging hindi po laging pera. Ang galing. Okay? Napakagaling nun. Hindi laging pera, minsan kailangan din po nating magbigay ng magpatalo minsan kung kailangan para lang may bigay yung serbisyong maganda. Yes po. Tama. Ganda nun. Napakaganda nun. So, ngayon, ito yung pagkakataon mo, boss, no? So, medyo napahaba usapan natin. Pero bigyan kita ng chance at para sa'yo, invite mo. Baka may mga pupunta na qualify o kliyente na nanonood din. Na pag may pupunta sa Roma, pas mga kababayan nating Pilipino, saan mahahanap yung negosyo ni Boss Kevin? Okay. Let's dash your camera. First of all, thank you. Thank you po sa sa nanonood dito sa Global Success Stories. Global Success Stories. And kung po kayo, kung kailangan nyo po ng transportation here in Italy, we have all our social media page. You can search us also on Google. Just search for Avellino Limo Italia. And so you can reach yung aming company, and then message us on kahit ano pong social media. Okay, so, WhatsApp number. Yeah, baka mas mabilis. Lahat na may WhatsApp ngayon. Yeah. WhatsApp number. WhatsApp. So WhatsApp number is please write down this number. So it's +39 327 614 6415. Ito po yung office number po, at pag nag-message po kayo diyan, one of our operator will reply ASAP, as soon as possible. Maraming salamat, boss, sa oras at sa tiwala para i-share niyo yung totoong kwento ng buhay mo. At alam ko na talaga namang ka-inspire sa iba, o ako mismo, talaga namang bumilib kung paano mo napalaki ang isang negosyo nang nagsimula sa wala. So, maraming salamat ulit mga kababayan sa panonood, at sana po ay na-inspire at may natutunan kayo sa isa na namang episode ng Global Success Stories. Kung kayo po ay nag-enjoy at may natutunan, please subscribe and share this video para makagawa pa po tayo ng mas maraming video. Maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli.